doon tayo tapos na magkakaroon ng talaga. problema. Oo. Oo. So, yun po pala mga kaibigan, kailangan talaga. Kung minsan, careless talaga tayo na, sige-sige lang, pasok ng pasok. Lalo na kung nagmamadali, yan ang mahirap, nagmamadali. Tapos, akala natin, ako, isaw ako dun sa, akala ko pag okay na, hindi po ganun, mga kaibigan. Okay, so, ang ating pong line ay meron ho tayong um, superleadyphilippines.com. Po pwede kayo makipag-chat dyan and magtanong kung ano man po yung concern niyo about our topics, no? Ang agenda natin ay tungkol po sa property acquisition guidelines and legal matters na mag-guide mag-guide tayo, yung hindi tayo magkaroon ng problema kasi yun yung stress kasi nagiging dahilan po yan ng pagkakasakit. Katulad halimbawa, wala ka namang sakit pero na-stress ka dahil sa nag-invest ka. Buti na lang ho ako, attorney, parang ang pera sa akin, parang papel di hapon lang. Hindi pa ako masyadong attached sa pera. Kaya hindi ako nagkakapera talaga eh. Yung maraming pera, hindi ako nagkakapera kasi para hindi ako na-attach na mahalin ko yung pera. Example po doon, pumunta ako sa Disneyland sa Los Angeles, ako lang mag-isa. Naglagay ako ng 10 $100 sa wallet ko. Manipis na. Akalain mo nawala. Nawala. Kung iba, di ba, maglulupasay ka na. At saka didibdibin. Parang iniisip ko, abnormal yata ako ah. Bakit parang hindi ako tinatablan ng ganong mga yun na nga, sa acquisition ng properties kasi medyo marami na ako experience napapabayaan hanggang sa totally ni 5 wala talagang nakakabalik sa akin. 600,000? O di ba? Barya ba yun? Pagkatapos ni 5 duling walang nabalik sa'yo? Di po ba? Tama po yan, pagka sa acquisition ng properties, marami pong purposes yan. So, unang-unang dapat na iniisip natin pagka bibili tayo ng isang propriedad, yung purpose. Titingnan muna natin, ano ba ang purpose natin sa pagkuha ng property? Oo. Okay, maraming purposes yan. Ang isa is yung titirahan mo, residential. Yung iba, investment naman. Okay. So, ang unang-unang titignan natin is yung physical, doon yun ang una nating pupuntahan. Yung physical setup, location, and everything doon sa property. Depende sa purpose. Depende sa purpose yan. Kung ang purpose niyo is kagaya ninyo sa inyo parang lumalabas investment lang yung ito yung siguro sobrang kita ninyo, gusto ninyong dalhin sa property in the hope na in the future magkakaroon ito ng appreciation. In other words, yung perang ipinambili mo pag dumating ang araw, madadagdagan pagka ibinenta niyo ang property. So yun po mga yung sa ganung klaseng purpose pwede po yun kasi sa Pilipinas alam po ninyo dito sa napakalitang bansa natin, ang population natin is dumadami. Okay? Hindi na babawasan. Hindi na babawasan, dumadami. Pero ang properties natin hindi naman lumalaki. Meron tayo dito yung kahit saan lugar, in fact, merong mga lugar na merong concentration ng population. Itong mga lugar na to like Metro Manila, hindi nadadagdagan ang property, hindi lumalapad. Pwede lang siguro yung mga reclamation pero hindi yan mga residential, hindi yan available sa lahat. Ang population natin dumadami kagaya ng mga migration, isang factor yan. Yung mga nasa probinsya, yung mga estudyante, yung mga gusto magtrabaho, makikisapalan sa Manila, pumupunta ho sa Metro Manila. Ngayon, kaya po dito sa Metro Manila, kadalasan, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ang property ay tumataas because of the high demand. Yan po. Yan ang isang kwan. Pero bago tayo magpatuloy, Giselle, bago gusto mong bigyan ng yellow juice si attorney, no? Para ako may iniinom siya, wala eh. Parang nang-aapi kayo ng tao. Salamat po. Parang hindi kayo fair mag-treat ng tao. Wow. Ako, nakita niyo umiinom ako.
Kasi alam niyo, magsalita dito, hindi rin madali eh. Yung laway mo, natuyo na eh. Kaskas na lalamunan mo, manipis na ang dila mo, kasasalita, hindi ka pa rin naintindihan nung nakikinig sa'yo. Kaya, attorney, kung actually may nag-text na ho sa akin, parang ginagawa nilang health seminar. Sabi, kailan daw, saan daw ang seminar tungkol daw sa property acquisition. Parang ganun ang dating. Paano bang gagawin natin yan sa mga yan? Doktora, no, pagsamahin po natin yung inyong yung inyong Ano, health? good health, Aya, at saka health-wise yung kasi wealth-wise ho eh. yes. Because dito sa property kasi Oo. para ito dapat sinasabayan ito ng Oo. ng good health. Oo. Kasi aanhin mo yung property mo kung hindi mo naman In good health. mapakinabangan Oo. because you're not in good health. Vice versa eh. Pag wala ka rin namang pera o wala kang bahay, katulad po ng mga nabaha ngayon sa Tacloban, wala na silang bahay. Kaya ngayon, nakalusot sila sa baha, nangangamatay naman dahil may sakit po sila. Gawa nga po ng walang bahay eh. Opo, tama. Siyempre, nalamigan ka. Tapos wala pang pagkain, walang etc. So, ganun din, namatay din. So, marami pong sunod-sunod na namamatay. Kaya ako parang nangangarap na lang ho dahil sabi ko, doon sa iba nating broadcast kanina madaling araw, sabi ko, sana padala si Lord ng maraming pera. Dodoblehin ko na lang product para tatakbo ako doon sa Tacloban. Dahil nakikita ko may mga Koreanong medical doctor na nag-ano sa kanila, yung volunteers pa. Kulang. Hindi sapat. Bakit ka mo? Para injeksyonan mo yung mga tao na yon lahat. Maraming injeksyon. Samantalang, bibigyan ko lang bote-bote ng ganito, yung yellow juice, at yung aking blood maker. Iabot ko lang, ito, inom. Di, ano na ho, marirelieve na ho sila, hindi na ho sila matutuluyang mamatay. Kung mamamatay man sila ngayon, bukas na sila mamamatay. Kung bukas sila mamamatay, next week na siguro sila mamamatay. Ay kung masustain natin at least man lang 1 week o kaya 1 month, na sila ay mapakain ng pagkain gamot, at least, at talagang makakalusot sila. Hindi ho talaga sila matutuluyan. Yan ay mahirap ipangako, pero kaya kong pakita at patunayan, kaya lang ho, yun ay fantasy ko lang. Dahil wala akong sapat na pera. Kung pupunta ako doon, 10 bote lang ho ang dala ko, baka ako pagtawanan. Siguro at least, siguro kung mga 1,000 man lang, pwede na siguro 1,000 bottle, ano. But anyway, diba yung lupa naman nila, andun pa rin naman, bahay lang ang nangawala. Importante yung tao ay mga buhay pa rin naman yung iba. Kaya, at this point in time, mga kaibigan, etong ating pag-uusap ay sadya nating palalawakin. Gawa po ng stress sa pagkawala ng ating mga investment. Kung hindi ka marunong magdala niyan, yun nga mga nagsaradong bangko na nasara doon ang pera natin doon, yung mga pera ng iba, no? Namatay na sila sa konsumisyon dahil sa stress. Diyan din po nagkakaroon ng problema, lalo na yung matatanda, kasi ang tagal nilang na-acquire yung properties na yon. Hinulug-hulugan, nagtipid-tipid, nagtuyo-tuyo na lang, pagkatapos nauwi sa wala. Ano po? Kaya, ibig pong sabihin ba, attorney, pwede ho tayo mag-invite. Kasi mamaya po, alauna, meron ho kaming doon, seminar sa Don Santiago Building. Kung sakasakali po ba, matawagan namin kayo na, kasi yun namang alauna po namin, may cooking class pa. Meron pa kaming Smile Loading Express. Marami kaming agenda, income generation, pero naka-income ka nga, nag-acquire ka ng properties, nauwi sa wala, kaya problema pa rin ho. Kaya kailangan ho namin ang inyong mga pointers, mga guidelines, etc. Ano po ang, sa palagay nyo, just in case lang, na talagang may magpupumilit na tungkol po dito sa property acquisition, meron po ba kayo? Kasi hindi ho natin napag-usapan yung today's schedule, maliban dito sa ating programa sa radyo. Pwede naman po, no? Pwede naman po kayong tumawag. Iniwan ko po yung aking telepono sa inyo. Sige. Pwede naman Siguro po, tumawag. maganda talaga, banggitin niyo po yung inyong telepono. So, ang telepono po ay iyan, ibibigay po na attorney. Ang telepono ko po, para sa mga inyong tagapakinig na merong katanungan tungkol sa, marami po yan, no? Property acquisition, property maintenance, property disposition, marami pong aspeto yan. Ano?
Malawak pala, no? Malawak po yan. Ang pwede niyo po akong tawagan sa number ko, ang landline is 341-6771. At sa akin pong cellphone, smart, 0908-8866-771. Yes. Ayan, ako po. Kung hindi man po ninyo nakuha, mamayang alauna, may seminar tayo sa room 10, 5th floor, 510, Don Santiago Building. Diyan po sa Taft Avenue. 52-54888 ang landline po doon. Dito naman po sa West Insula, 442-3570. Or 0920, ano na yon? Ang susunod. 1893782 Ayun. So, sapagkat wala na po tayong oras, mga kaibigan, attorney, tayo po ay pansamantala magpapalam. Pero tayo po ba ay pagpapatuloy natin ito next Friday, palagay nyo? Opo. Pwede po nating ituloy ito. Oho. Kasi ang tungkol po dito sa propriedad, mahaba pong usapin to. So, Oho. pwede po natin ituloy. Okay. So, ayan po mga kaibigan, next Friday, meron no tayong forum or question and answer, ideas, guidelines tungkol po sa properties, acquisition, at etc. So, thank you very much